Pasintabi po sa susunod na balita, natagpo ang patay at nakasilid sa sako ang isang sanggol sa Quezon City. Ang suspect sa krimen, ang mismong nag-aalaga sa biktima. Balitang hatid ni Katrina Son. Nakasilid sa sako, duguan at wala ng buhay. Ganito natagpuan ang 11-month-old na sanggol sa isang kwarto sa bahay na ito sa Ilang-Ilang Street, Barangay Pasong Putik proper sa Quezon City. Bago nito ay nagsumbong na noong May 29 ng 11:30 ng gabi sa mga otoridad ang 26 na taong gulang na babae na kinuha umano ang alaga niyang bata ng dalawang lalaki. Ang isa sa mga lalaking kumuha umano ay ang ama ng bata. Yung alaga niyang bata na 11 months is may dalawang lalaki na kumuha. Na ang sabi, ayon sa kanyang kwento is kukunin niya yung kanyang anak na kasi ayaw ipakita ng nanay. Tapos kinuha, inilagay sa balikat, pinalukbungan ng jacket na itim, then umalis sila. Ngunit nang i-check umano ng mga otoridad ang mga CCTV sa lugar, wala umanong nakitang dalawang lalaking lumabas mula sa bahay. Kinausap din nila ang nanay ng sanggol na nasa ibang bansa. Sabi nito, nasa probinsya ang ama ng sanggol, kaya ang asawa ng kanyang pinsan ang nag-aalaga sa bata. Noon na nagduda ang mga otoridad. Nang balikan ng bahay ay ayaw na silang pagbuksan ng nag-aalaga sa bata. Kinumbins yung pakibukas. Nung pagbukas is may amoy na. May naamoy na kami. Hanggang sa tinanong namin sa kanya, wala ka bang naamoy? Napaiyak. Sabi niya, andun sa taas yung bata. Noon na umano umamin ang nag-aalaga na patay na ang sanggol. Sabay turo kung saan niya itinago ang labi nito. Pagdating sa taas, andun yung parang sako bag na kuan is may nakadapo na nalangaw. With that, confirm na yon. Itinuro niya ang nakatatandang kapatid ng biktima na nasa edad 5 taong gulang na lagi umanong nag-uuntog sa sanggol. Hanggang sa makita niya noong May 29 ng alas 6 ng gabi na muli umanong inuntog ang sanggol. Binuhat niya umano ito ngunit nangingisay na. Dahil dito, nabitawan niya ang bata at nauntog muli. Sino naguntog? Yung bata una. Giganyan niya. Tapos giganyan ko, nabuyan ko na hindi ko nawakan kasi nitikirik na. Noong wala ng buhay, sa kanya ito ibinalot sa plastik, saka isinilid sa sako. Tuloy-tuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad ukol sa insidenteng ito. Naharap naman ang sospek sa reklamong murder at perjury. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA News.